Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 6, Term 1, Week 2. Tekstong naratibo, dalang pambata. Kaganapan, komplemento ng pandiwa, tagaganap o aktor. Para sa layunin, nauunawaan ang tekstong naratibo, dalang pambata. Naibibigay ang natuklasang kaalaman sa teksto. Naiuugnay ang kaisipan sa tunay na pangyayari sa buhay. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Batay sa sitwasyong pinaggamitan ng salita, analohiya. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkopan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa kahulugan. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Kaganapan, komplemento ng pandiwa, tagaganap o aktor. Natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Naiuugnay ang sarili, gulang at kasarian sa tekstong multimedia. Ibigay ang paksa o layon ng kaisipang nasa loob ng kahon bilang anyo ng isang multimedia text. Karapatan ko bilang bata na isilang sa mundo. Makilala at mahalin ng mga magulang ko. Mabuhay sa isang pamilyang sama-sama at buo. Nagbibigayan, nagtutulungan at aalagaan ako. Ano ang paksa ng slogan? Karapatan ng isang bata. Anong layon ng author ang nais iparating sa mambabasa? Magbigay impormasyon. Anong damdamin o tono ang ipinababatid ng author? Masaya. Anong pagpapahalaga ang masasalamin sa kaisipan? Karapatan ng isang bata na magkaroon ng isang pamilyang magmamahal. Gamit ang picture reveal, tukuyin kung ano ang ipinakikita sa larawan. Magbigay ng paglalarawan ayon sa mga ito. Hari. Ibon o ibong Adarna. Palasyo. Matandang ermitanyo. Kabundukan. Gamit ang mapa ng salita o word map, magbigay ng kaugnay na konsepto o katumbas na kahulugan ng mga salitang nakasulat sa kahon. Awit, ermitanyo, ibon, hari, prinsipe. Talas basa, tekstong naratibo, dulang pambata. Ang ibong Adarna. Sa isang mapayapang kaharian ng Berbanya, may isang hari na ang pangalan ay si Don Fernando. Ang kanyang asawa ay si Doña Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki. Ang pinakamatanda ay si Don Pedro. Ang ikalawa ay si Don Diego at ang bunso ay si Don Juan. Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan na siya daw ay inihagis sa isang balong malalim ng 2 lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Berbanya upang gamutin ang hari, ngunit walang makapagpapagaling sa kanya. Hanggang isang ermitanyo ang dumating at nagsabi na ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang 7 awit ng ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa bundok ng Tabor. Isinugo ng hari ang kanyang 2 anak na lalaki upang hanapin ang ibong Adarna. Ang una ay si Don Pedro at sumunod ay si Don Diego. Ngunit sila ay nabigo sa paghahanap sa ibong Adarna.
Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon na parang diamante. Kapag dumapo ang ibong Adarna sa kalaliman ng gabi, ito ay umaawit at pagkatapos ay umiipot. Nang mapatakan ng ipot ng ibong Adarna ang dalawang prinsipe, sila'y naging bato. Lumipas ang 3 taon, ngunit hindi na nakabalik ang dalawang prinsipe. Dahil dito, natakot si Don Fernando na isugo ang kanyang bunsong anak na si Don Juan dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip. Ngunit nagpumilit si Don Juan na hanapin ang ibong Adarna. Samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang ibon, nakita niya ang isang ketongin na humingi sa kanya ng pagkain. Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang kahuli-hulihang baon na tinapay sa matandang lalaki na ketongin. Dahil dito, tinulungan siya ng ketongin kung papaano matatagpuan ang ibong Adarna. Sinabi nito na mayroong isang maliit na bahay malapit sa bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo na magbibigay sa kanya ng kaalaman kung papaano mahuli ang ibong Adarna. At ibinilin din ng matanda na huwag siyang hihimlay sa isang puno na kaiga-igaya ang anyo. At nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy naman si Don Juan sa bahay ng ermitanyo at inanyayahang kumain. Nagulat si Don Juan nang makita niya na ang pagkain na inaalok sa kanya ay ang kanyang tinapay na ibinigay sa isang ketongin. Kaya't inisip ni Don Juan na ang ermitanyo at ang ketongin ay iisa. Ang mabuting kalooban ay nagniningning, hindi lamang sa panahong mabuti ang kapalaran. Ang kabutihan ay lalong nasusukat sa panahon ng paghihirap at kadiliman, wika ng ermitanyo. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng 7 dayap, matalim na labaha at gintong sintas. At kanyang sinabi na tuwing kakanta ang ibong Adarna, kailangang sugatan niya ang kanyang katawan at patakan ng katas ng dayap ang sugat upang hindi siya makatulog. Kailangan din niyang umiwas kung ang ibon ay umipot pagkatapos umawit ng 7 awit. At kapag nahuli na niya ang ibong Adarna, dapat talian niya ito ng gintong sintas na ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang ibong Adarna. Ayon sa bilin ng matanda, dinala niya ang ibong Adarna sa bahay ng ermitanyo na doon ay inilagay sa isang hawla ang ibon. Kanya ring nailigtas ang kanyang 2 kapatid nang buhusan niya ito ng tubig ayon sa utos ng ermitanyo. Ngunit sa kabila ng mga ito, naiinggit si Don Pedro kay Don Juan. At sinabi niya kay Don Diego ang kanyang masamang balak kay Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay. Kinuha ni na Pedro at Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, pagdating nila sa hari, hindi humuni at umawit ang ibon. Samantala, nagdasal si Don Juan dahil sa hindi siya halos makagapang sa bugbog na tinanggap mula sa 2 kapatid. Isang matanda ang tumulong sa kanya at siya'y hinilot hanggang gumaling. Dali-dali siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian, nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Ang kanyang 7 mga awit ay patungkol sa ginawa ng 2 prinsipe kay Don Juan na doon din gumaling ang hari. Nais ni Don Fernando na parusahan ang kanyang 2 anak dahil sa kanilang ginawa kay Don Juan. Ngunit paglaoy, nagbago din ang kanyang isip dahil sa pakiusap rin ni Don Juan. Bakit isinugo ng hari ang kanyang 2 anak para hanapin ang ibon? Isinugo sila upang hanapin ang ibong Adarna na makapagpapagaling sa hari. Bakit hindi agad nakabalik noon ang 2 magkapatid na prinsipe?
Hindi sila nakabalik dahil naging bato sila matapos mapatakan ng ipot ng ibong Adarna. Paano nakauwi sa kaharian ng Barbania si Don Juan? Nakauwi si Don Juan matapos siyang tulungan at pagalingin ng isang matanda. Sa iyong palagay, ano ang naramdaman ng dalawa nang makita si Don Juan? Nahiya at natakot sila nang makita si Don Juan. Sa anong pangyayari sa buhay natin may iuugnay ang ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan? May iuugnay ito sa mga taong naiinggit at gumagawa ng masama sa kapwa. Anong pagpapahalaga ang nais ipabatid ng mensahe ng ginawa ng ermitanyo kay Don Juan? Ipinapakita nito na dapat maging mabuti at matulungin kahit mahirap ang sitwasyon. Anong damdamin ang nanaig kay Don Juan nang tumutol siya sa hari na parusahan ang kanyang dalawang kapatid? Pagpapatawad at pagmamahal sa kapatid ang nanaig kay Don Juan. Magbigay ng mga suliranin batay sa nabasang kwento. Magtala ng 3 tunggaliang naaalala mo. Isulat sa loob ng graphic organizer. Narito ang maaaring maging kasagutan. Nagkasakit si Haring Don Fernando at walang makapagpapagaling sa kanya. Ang solusyon, pinaghanap ng hari ang ibong Adarna dahil, sabi ng ermitanyo, ito lamang ang makakapagpagaling sa kanya. Suliranin, naging bato sina Don Pedro at Don Diego matapos mapatakan ng ipot ng ibong Adarna. Solusyon, tinulungan sila ni Don Juan at ng ermitanyo. Buhusan sila ni Don Juan ng tubig at sila ay muling naging tao. Suliranin, naiinggit sina Don Pedro at Don Diego kaya sinaktan nila si Don Juan at inagaw ang ibong Adarna. Solusyon, nalagpasan ito ni Don Juan sa tulong ng matanda. Nakauwi siya sa kaharian at nang umaawit ang ibon, nalaman ang katotohanan at gumaling ang hari. Tampok na teksto, tekstong naratibo, dulang pambata. Ang dulang pambata ay isang uri ng panitikan na nasa nayong tuluyan. Ito ay naglalarawan ng araw-araw na pangyayari sa buhay ng isang tao, masaya man o malungkot. Ang ilan sa mga ito ay ang dulang panradyo at dulang pangtanghalan. Ang dulang panradyo ay hindi nakikita ang gumaganap. Sila ay naririnig lamang sa pamamagitan ng radyo. Ang dulang pantanghalan naman ay itinatanghal sa entablado. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Ang dula ay mayroon ding mga sangkap. Ito ay ang simula, ang gitna at ang wakas. Simula, mamamalas dito ang tagpuan, tauhan at sulyap sa suliranin. Gitna, matatagpuan ang saglit na kasiglahan, ang tunggalian at ang kasukdulan. Wakas, matatagpuan naman dito ang kakalasan at ang kalutasan. Simula, ipinapakilala sa simula ang dula ang dalawang mahalagang sangkap o elemento. Dito makikilala ang tauhan ayon sa kaanyuan ng papel o gagampanan o katayuang psikolohika kung sino ang bida at kontrabida. Dito rin malalaman ang pangyayarihan ng aksyon o tagpuan. Makikita ang mga eksenang naghahayag ng panahon, tag-init, tag-ulan, kung anong oras. Gitna, makikita ang banghay o ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. Nakapaloob ang dialogo na siyang pinakamahalagang bahagi ng dula. Dialogo, mga usapan ng tauhan, kailangang gawing natural at hindi artipisyal. Makikita pa ang iba pang katangian ng dula sa gitnang bahagi tulad ng saglit na kasiglahan. Magpapakita ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa problema. Tunggalian, tahasan ng magpapakita ng labanan o pakikibaka ng tanging tauhan. Inilalahad
at ito ay maaaring ang kanyang pagkikipagtunggali ay sa sarili, kapwa o kalikasan. Kasukdulan, pinakamadulang bahagi ng dula kung saan iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan, kung ito ay kasawian o tagumpay. Katapusan o wakas, matatagpuan ang kakalasan at wakas ng dula. Kakalasan, unti-unting bababa ang takbo ng istorya. Dito rin mababatid ang kamalian o kawastuhan ng mga di inaasahang nangyari sa pagbubuhol na dapat kalagin. Katapusan, dito mababatid ang magiging resolusyon na maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. May mga dula na hindi nawawakasan sa dalawang huling sangkap. Iniiwan na bitin sa kasuktulan at hinahayaan ang mambabasa o manonood na humatol o magpasya sa dapat na kahinatnan. Mapanghamon ang ganitong wakas sa mambabasa o manonood. Epektong tunog, huling elemento na sadyang mahalaga. Malinaw na ipapahatid ang bawat linya ng dula sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na tunog dahil ang dula ay ginaganap sa harap ng madla. Ang dulang pambata ay itinatanghal. Bago ito magkaroon ng isang dulang pantanghalan, kailangang sumulat muna ng script. Tinatawag din mandudula o dramatista ang mga taong bihasa sa pagsulat ng dula. Tukuyin ang mga tauhan sa ibong Adarna na inilalarawan sa bawat bilang. Tiniyak niyang ang ibong Adarna ang magiging lunas sa karamdaman ni Haring Fernando. Siya ay may mabuting kalooban at ang mapalad na nakahuli sa ibong Adarna. Siya ang naging dahilan upang makipagsapalaran ang tatlong prinsipe ng Berbanya para hanapin ang mahiwagang ibon. Siya ang unang naging bunga ng pagmamahalan ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Siya ang prinsipeng walang paninindigan sa sarili at naging sunod-sunuran lamang kahit alam niyang hindi ito tama. Narito ang mga tamang kasagutan. Magtala ng tatlong mahalagang aral o kaisipan na maaari mong maiugnay sa tunay na pangyayari sa iyong buhay na natutuhan mo mula sa kwento. Narito ang mga posibleng sagot: pagpapahalaga sa pamilya, pagmamahal sa magulang at kapatid, pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Isulat sa loob ng graphic organizer ang mga natutuhan mo mula kay Don Juan na maaari mong maiugnay sa iyong buhay. Kaugnay na paksa bilang 2, nagagamit ang mga salitang mga denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. Kaugnay na paksa bilang 3, nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkopan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa kahulugan. Iba't ibang antas ng wika. Dahil sa pagiging buhay at dinamiko ng wika at ayon na rin sa sitwasyon at pangangailangan, panahon at pagkakataon, lumitaw ang iba't ibang antas ng wika. Ang wika ay nahati sa iba't ibang antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang pagkatao, sa lipunang ginagalawan, lugar na tinitirahan, panahon, katayuan at okasyong dinadaluhan. Bukod sa antas ng wika, ang isang salita mula sa diksyonaryong kahulugan nito o denotatibong kahulugan, denotasyon, ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Kapag ginamit na sa pangungusap, ito ang tinatawag na konotatibong kahulugan o konotasyon. Denotasyon o denotatibong kahulugan. Ang unang kahulugan ng salita
ay mula sa depinisyong inilalahad at ipinaliliwanag sa diksyonaryo. Konotasyon o konotatibong kahulugan, pagbabago ng kahulugan ng isang salita batay sa katangian ng denotatibong kahulugan nito. Pag-aralan ang mga pangungusap na halaw mula sa kwentong tinalakay. Ibinili ng matanda na huwag siyang hihimlay sa isang puno na kaiga-igaya ang anyo. Denotasyon, hihiga. Huwag kang hihiga sa ilalim ng puno na kaiga-igaya ang anyo. Konotasyon, tuluyang namahinga. Kung hindi gumaling ang hari, maaaring tuluyan na siyang namahinga. Naging bato ang dalawang prinsipeng iniputan ng ibon. Denotasyon, napatakan ng ipot. Iniputan ng ibon ang dalawang prinsipe nang makatulog sila. Konotasyon, niloko. Harap-harapang iniputan ng dalawang prinsipe ang hari nang iuwi nila ang ibong Adarna. Hindi halos makagapang si Don Juan dahil sa bugbog na tinamo mula sa dalawang kapatid. Denotasyon, sanhi ng tuloy-tuloy na suntok, gulpi, hampas, at iba pang pananakit na pisikal sa katawan. Halos mamatay sa bugbog ang bunsong prinsipe dahil sa pananakit ng mga kapatid. Konotasyon, sobra-sobra sa trabaho o gawain. Hirap na hirap at hindi na makatulog ang babae dahil sa bugbog na trabaho. Natakot si Don Fernando na isugo ang kanyang bunsong anak. Denotasyon, ipinadala o ipadala. Isinugo ng hari ang kanyang mga anak upang hanapin ang ibon. Konotasyon, ialay o inalay. Sa edad na 20 ay handa na siyang isugo ang kanyang buhay. Tuwing kakanta ang ibong Adarna, kailangang sugatan niya ang kanyang katawan at patakan ng katas ng dayap ang sugat upang hindi siya makatulog. Denotasyon, aawit o magbibigay himig sa musika. Tuwing kakanta ang ibon, nakakatulog ang sinumang nakaririnig nito. Konotasyon, aamin sa kasalanan. Huwag kang kakanta sa nangyari kung ayaw mong masaktan. Ang ermitanyo ay nakatira sa kabundukan, samantalang ang mga prinsipe ay nasa palasyo. Denotasyon, kaharian. Tirahan ng mga hari at reyna. Nalungkot ang buong palasyo ng Berbanya nang magkasakit ang hari. Konotasyon, malawak, malaki. Malapalasyo ang tirahan ng lalaking nanalo sa loto. Ibigay ang konotatibong kahulugan ng sumusunod na salitang naka-italics. Gamitin ito sa sariling pangungusap. Sa susunod na eleksyon, tatakbo ako. Ang bunsong si Don Juan ang manok ng hari. Magaling iyang bata mo, madaling makaintindi sa pinagagawa ko. Kaya siya ang nanalo, alaga ni boss yan. Si Don Diego ay tuta ni Don Pedro. Tulungan tayo. Malayang sagot. Tatakbo, lalaban. Manok, paborito. Bata, alaga. Alaga, paborito. Tuta, sunod-sunuran. Ibigay ang denotatibong kahulugan ng sumusunod na salitang naka-italics. Tatakbo tayo ng sabay-sabay sa quadrangle ng paaralan. Mahal ang presyo ng manok sa palengke. Ang mga bata ay binigyan ng libreng bakuna laban sa tigdas. Hindi ako makaalis ng maaga. Mayroon pa akong alaga. Maraming tuta ang aso kong si Benny. Narito ang mga kasagutan. Kaugnay na paksa bilang 3, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, kaganapan, komplemento, ng pandiwa, tagaganap o aktor.
Basahin ang mga pangungusap mula sa kwentong tinalakay. Nagpatak ng katas ng dayap si Don Juan sa kanyang sugat upang hindi siya makatulog. Nagtagumpay si Don Juan na mahuli ang ibong Adarna. Nagdasal si Don Juan na makaligtas sa bugbog na natamo mula sa mga kapatid. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng dayap, labaha at sintas na ginto. Isinugo ni Don Fernando ang kanyang mga anak upang hanapin ang ibon. Ano ang napansin mo sa mga salitang may salungguhit? Mayroon bang kilos at tagaganap ng kilos na tinutukoy sa pangungusap? Sa unang pangungusap, ang paksa o sino ang nagsagawa ng kilos, si Don Juan. Pandiwa na nasa focus na aktor, nagpatak ng katas ng dayap. Pangalawa, si Don Juan. Nagtagumpay na mahuli ang ibong Adarna. Pangatlo, si Don Juan. Nagdasal na makaligtas. Pang-apat, ermitanyo. Binigyan ng dayap, labaha at sintas na ginto. Panglima, Don Fernando. Isinugo ang mga anak. Ang pandiwa ay isang salita, bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw, isang pangyayari o isang katayuan. Ang pandiwa ay may iba't ibang focus o kaganapan o komplemento. Ito ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap, na ipapakita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. Focus ng pandiwa, tagaganap o aksyon o aktor. Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na sino. Ginagamit ang mga panlaping mag, nag, mang, ma, maka, makapag, maki, at magpa. Iba pang halimbawa, nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Sumang-ayon si Don Diego sa balak ni Pedro. Nagpasalamat ang hari sa kaniyang bunsong anak. Binuhusan ni Don Juan ng tubig ang mga bato. Nagbigay si Don Juan ng tinapay sa matandang ketongin. Punan ng angkop na pandiwang nasa focus ng aktor o tagaganap ang pangungusap upang mabuo ang diwa nito. Ang ibon ay patlang ng 7 beses. Patlang ang hari nang marinig ang awit ng ibon. Patlang si Don Juan ng hawla para ikulong ang ibon. Isang matanda ang patlang kay Don Juan at siya ay hinilot. Patlang ang ibon sa puno ng Piedras Platas. Narito ang mga kasagutan. Bumuo ng 5 pangungusap na may katulad ng katangian sa mga tauhan. Sa binasang dula, gamitin ang focus na aktor o tagaganap. Halimbawa, nagbigay ako ng tinapay sa batang nagugutom. Katangian ng tauhan, mapagbigay. Katangian ni Don Juan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Kaugnay na paksa bilang 4, natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Kaugnay na paksa bilang 5, na iuugnay ang sarili, gulang at kasarian sa tekstong multimedia. Awitin ng mga taludtod tungkol sa pagmamahal sa kapatid sa himig ng leron-leron sinta. Pagkatapos umawit, tukuyin ng layon, tono at paksa na isinasaad sa awit. Narito ang liriko ng kanta. Ako'y nagmamahal sa aking kapatid. Lahat ay gagawin kahit di niya batid. Ang mensaheng ito'y ipinababatid. Maramdaman niyo't huwag maging manhid. Sa pagdedesisyon, lahat konsultahin. Hindi dahil may kuya ay laging susundin. Pag-iisipan din lahat ng gagawin. Upang sa huli, walang sisisihin. Dahil bunso ako, ay susunod ako sa mga utos ng mga kapatid ko. Basta't ang layuni, makabubuti sa amin.
Handa akong gawin anumang sasabihin. Ano ang paksa ng awit? Pagmamahal sa kapatid. Ano ang damdaming ipinahahayag sa awit? Pagmamahalan. Saang bahagi ng dula maiuugnay ang pahayag sa itaas? Sa pagbubuhos ni Don Juan ng tubig sa mga bato upang muli ay maging tao ang mga ito. Sino sa mga prinsipe ang nagpamalas ng tunay na pagmamahal bilang kapatid? Si Don Juan. Anong pagpapahalaga ang ginawa ni Don Juan sa kanyang mga kapatid? Pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. Ano ang dapat isaalang-alang bilang magkakapatid? Magtulungan, magmahalan at huwag mag-inggitan. Bilang isang kapatid, paano mo maipakikita ang pagmamahal mo sa iyong kapatid? Angkop ba ang nilalaman ng awit sa kabataang tulad nyo? Bakit? Ano ang tekstong multimedia? Ang mga tekstong multimedia ay ang pinagsasama-sama ang iba't ibang uri ng nilalaman tulad ng teksto, mga larawan, audio at video upang lumikha ng mas mayaman at mas interactive na karanasan para sa user. Ang tekstong multimedia ay maaaring paper-based tulad ng mga aklat, nobela, comics, posters at slogans. Live multimedia text naman ang mga sayaw, pagtatanghal, pasalitang pagkukwento sa pamamagitan ng pinagsamang pamamaraan tulad ng paggalaw, tunog at pasalitang wika. Ang digital multimedia text naman ay ang mga animations, slideshows, e-posters, digital stories, podcasts, at web pages na may kasamang hyperlinks sa mga external na gabay sa wastong pagbigkas at pagpapakahulugan. Elemento ng tekstong multimedia. Paksa, pangunahing kaisipang pinagbabatayan ng teksto upang maituring na may kaisahan ng teksto, hindi dapat lumihis ang paksa nito. Layon, ito ang intensyon ng teksto sa pagkakasulat nito. Ito ay tumutukoy sa layunin ng teksto kung ito ba ay nais magbigay aliw, magbigay impormasyon o magturo, magbigay inspirasyon, manghikayat o magpakilos. Nasa pagsusuri ng mambabasa kung paano bibigyang pagpapakahulugan sa teksto o akda. Tono, ang nangingibabaw na damdamin sa author sa pagsulat ng teksto. Maaari itong masaya, malungkot, galit, nangundyat, nagpapatawa, magaan, seryoso, akademiko at iba pa. Ang tono ay nakatuon sa damdamin ng author sa teksto. Ang damdamin naman ay ang naramdaman ng mambabasa sa pagbasa ng teksto. Mag-isip ng isang kasabihang maiuugnay mo mula sa binasang kwento. Ibong Adarna. Maaaring ipakita ang mensahe nito sa pamamagitan ng pagbuo o pagguhit ng isang poster. Isulat sa loob ng picture 3 ang iyong mga natutuhan o natuklasan mula sa mga tauhan sa kwentong Ibong Adarna. Tukuyin kung sino sa mga karakter sa Ibong Adarna ang tinutukoy sa pahayag. Nanaginip ng minsan at naging sanhi ng pagkakasakit. Pag-aalala sa bunsong anak, di nawaglit sa isip. Nang hingi ng tinapay, katauhay 2 anyo, matulungin at may taglay na kabutihan ng puso. Ang kapatid na nasindak sa kanyang kuyang gahaman, sunod-sunuran sa utos na di pinag-iisipan. Ang prinsipeng mainggitin kahit kapatid, aapihin, makamit lamang ang lahat ng naisin.
Datapwat siya ay nasaktan sa paghiwa sa halaman, tiniis ang sakit at hirap, alang-alang sa amang mahal. Narito ang mga tamang kasagutan. Piliin sa loob ng kahon ang kahulugan ng mga salita ayon sa konotatibong konsepto. Ang mga pagpipilian ay mamatay, nalinlang, hiyas o kayamanan, pinuno, nagbabadya ng panganib. Diyos kung itinuring ng mga tao ang isang hari. Natakot ang mga prinsipe na baka sumakabilang buhay ang kanilang amang may sakit. Ang ugali ni Don Pedro ay parang bagyo. Tila nabulag na ni Don Pedro ang kapatid na si Don Diego at ito'y naging sunod-sunuran. Ang ibong Adarna ay tila gintong pinag-aagawan ng mga prinsipe. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang liham para sa iyong kapatid na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kabutihan niyang ginawa para sa iyo.